Live kahapon, kaya basta ang buhok ko. Papunta na bumapura na sa kondo pa pala ako. Okay. Kahapon ako lang sa sinungaling. Alright. Melay, kung ikaw ang sumali sa Miss Universe at tinanong sa iyo ang the same question that was asked of Venus Ra, what is the one big mistake that you've made in your life and what did you do to make it right? Paano mo ito sasagutin? So, halimbawa, ladies and gentlemen, the Philippine representatives of the Miss Universe, Melay Cantiveros, what was the biggest mistake you committed in your life and what did you do to make it right? Mag-walk out ako ito. English mo. Sige lang. Hindi na. Sige, I never made a big mistake. Maybe, I think so. Sige lang. Because, Tito Boy, Miss Universe ito, you're talking to the world. if I think I made a mistake, I will never go here. I will never in my life. It is, I'm a very star. Okay. I will never do this if I have a made mistake. But I don't think so. I never. Thank you, Miss Philippines. Thank you, Miss Philippines. Okay. Melay, pinaalala ko sa iyo itong dalawang huling katanungan. Pwede mong sagutin, but you have the right to stand up and walk away. Hindi kita pipiliting sagutin ang mga katanungang ito. Okay lang. Melay Cantiveros, sino ang mas mahal mo? Nanay mo o tatay mo? Nanay ko. Bakit? Kasi hindi naman kami masyadong close sa tatay ko. Alam mo naman yan. Pa, hindi, alam mo naman, di ba? Kasi, di ba dati man, close naman talaga yan ang mama at ang anak. Mama at babae talaga, close talaga yan. Pero, kung love ko si mama 100%, si papa 95. 5% lang ano. Okay. Naintindihan ko yan, Melay. Huling katanungan. Pwedeng oo, hindi. Pwede kang lumayo. You can walk away. You may not answer this question, Melay. Okay? Walang pinipilit dito. Diretsahan. Ibinigay mo na ba ang lahat-lahat? Ang iyong puso, ang iyong pagkatao, ang iyong sarili kay Jason Francisco. Dali lamang. Dali lamang. This question is answerable by a yes or a no. You can answer me or you can walk away. Melay, ibinigay mo na ba ang lahat-lahat? Ang iyong puso, ang iyong pagkatao, ang iyong sarili kay Jason Francisco. Siyempre, grabe talaga ang tunog. Tugtog. Siyempre, yes. Ay! Kapito boy, akala nila yung everything. Siyempre talaga, kasi yan si Jason Francisco, ang attitude niyan, sobrang pagka hindi mo makakuan, take. Kaya kapag i-love mo yan, kailangan over, kailangan ibigay mo talaga lahat. Kasi, hindi naman yung hindi naman yung over. Yung over na pagka-love. Kasi kapag hindi over ang pagka-love, iwanan mo talaga yan siya. Kasi alam mo naman yung attitude na sa loob lang na bahay. Pero mabait yun. Kailangan talaga. Ako kasi pag nag-love, I will give it. Pero hindi yung over yung everything. Hindi yung iniisip nyo. Siyempre, alam ka, nag-love ka pa, hindi mo pala ibigay. Nabuang na. Kailangan ibigay mo talaga. Maraming salamat, Melay. Maraming salamat. Aabangan po namin, mga kaibigan, September 29, I Do. Opo. Dahil, ito, may pwede ko magpasalamat. Go ahead. Dr. Vicky Bello, congratulations sa iyong bagong commercial. Pwede kang tumayo para mas may forma. Okay, go ahead. Lemon Square, thank you very much. Nakuha ko ng sildo ko. At saka, Benz, I love you, Benz. At saka, Milason, Milicites, Tropang Jason, and mga taga-Jason, manood kayo ng Aido. Sa buong mundo, manood kayo ng Aido. Malapit na yan. Mamaya pala, SM Bikutan. Magpunta kayo kasi mag-ball show kami doon. Okay? Maraming salamat, Melay. Cookie! Ay, naku, Cookie. Direct win. Cookie at saka Banana Split. Manood kayo ng Banana Split at Cookie. Okay. Maraming salamat, Melay. Salamat dito, boy. Thank you very much. Dabas, I love you. Samantala, mga kaibigan, Pilipinas, Shocking Showbiz Confession number 7, Matt Evans, may mga revelasyon tungkol sa pumanaw niyang ama na di pa niya kailanman nakikita. Mga kaibigan, Pilipinas, panoorin po natin ito. Shocking Showbiz Confession number 7, Matt Evans, ilalahad ang saloobin sa pagpanaw ng hindi pa nakikitang ama. Sa pagsali ni Matt Evans sa Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006, isa sa mga naging hangarin niya sa loob ng bahay ni Kuya, ang matagpuan ang kanyang Amerikanong ama. Ako po siyang nakita. Kahit na isang beses lang po. Marami po kasi akong gustong sabihin sa inyo. Anong alam mo sa tatay mo, Matt? Tatay ko po, US Air Force po. Yung tunay po niyang pangalan, Talmadge Eugene Evans. Ngunit,
ang naging resulta. Nabigo si Matt na makita ang ama. Hello? Hello, sir. This is Gerald Anderson. I would just like to ask you a question if this is Talmy Jevons, It's Tama Jevons. from Suffolk, Virginia. Could I ask if you ever known a Vivian Nicholas from the Philippines? what? Vivian Nicholas from the Philippines. No, Never? sure hadn't. Is this because we have a kid here who's been... Hello, sir? Hello? Makalipas ang 4 na taon, dumating na ang pinakahihintay na oras ni Matt, ang mahanap ang ama. Pero ang pagkakataong ito, hindi naging masaya gaya ng kanyang inasahan dahil ang amang matagal niyang hinanap, pumanaw nang hindi niya man lang nakita o nakausap. Sabi ng gano'n ng ma'am ko, nakita ng tito ko na yun nga daw, yung dad ko naka-post sa isang funeral site na patay na nga daw. Namatay daw nung June 10 this year lang. Heart attack. Denial ako eh. Hanggat sabi ko, hindi ko alam kung anong magiging reaction ko talaga kasi una sa lahat, bakit biglang, all of a sudden, biglang, alam mo yun, ganun bigla yung balita sa akin, parang wala man lang pasintabi na yung nagkasakit, yung ganun, biglang patay na kagad. Sabi ko sa ma'am ko, titignan ko sa site. Tapos ginawa ko, pumunta ako doon sa bahay ng kaibigan ko. Sabi ko, pa-search lang. Tinignan ko lang sa internet. Nung nakita ko nga nandun. So, hindi ko expected. Pero nung nakita ko yung picture, wala na. Sobrang bumigay na ako. Agad daw tinawagan ng kanyang ina ang pamilya ng kanyang ama at ang shocking confession ni Matt. Matagal na din daw nila ako hinahanap, but ang gusto nila is magbigay ako ng DNA test. Siguro, hindi na rin natin maaalis na baka isipin nila naghahabol ako ng kung ano man, ng manang, yung ganun. Pero sa akin, wala yun eh. So sabi ko, kung ano man yung meron sila, okay lang. Hindi ko naman habol yun. Ang gusto ko lang is yung acknowledgement lang talaga nila sa akin. Tapos nalaman ko din na may kapatid ako sa Okinawa, Japan, na babae. So, mas younger sa akin. I think she's 17 years old. Parang ganun. So, hopefully, makita ko lang. Hindi man tuluyang nakita ni Matt ang kanyang ama, isang mensahe pa rin ang nais niyang ipahatid dito. Mahal na mahal ko siya. Kahit kailan di ako nagtanim ng sama ng loob. Ganun. Basta para sa akin, hinahanap ko siya. Nakita ko nga siya pero alam mo yun, parang binigay niya lang sa akin na ingatan. Parang sinabi niya lang sa akin na wala na ako. Ingatan mo na lang yung lola at kapatid ko. Susunod, Mariel Rodriguez, ilalata ng mga itinatagong detalye ng pagpapakasal nila ni Robin Padilla, uncensored, sa pagbabalik ng